Ninakaw ang lahat sa akin. Ang kumpanya ang sarili kong katinuan at ang asawang pinangakuan ko ng walang hanggan. Habang nakikipaglaban ako kay kamatayan sa masukal na putikan, nagdiriwang sa marangyang kama ang kapatid kong tinuring kong sariling anak. Hayaan mo siyang mabulok ang huling narinig kong sambit niya. Ngunit nabuhay ako. Mula sa dumi at putik babangon ang isang reyna upang maningil. Handa na ba silang harapin ang impyernong ginawa nila? Sigurado ka bang ininom na naman niya yung gamot ngayong gabi? Carlos, baka mamaya biglang pumasok dito yung baliw kong kapatid at makita tayo. Isang malambing at mapanuyang tinig ng babae ang nagmula sa loob ng madilim na silid, sinundan ng isang pamilyar na tinig ng lalaki na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Don't worry, babe. Doble ang dose ng pampabaliw na nilagay ko sa vitamins niya kanina. Mantika na ang tulog nun. Konting tiis na lang. Malapit na nating makuha ang buong kumpanya at ang lahat ng yaman ng tangang iyon. Nanigas ang buong katawan ni Mira sa labas ng nakapinid na pintuan. Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na patalim na. Unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib, pinipilipit hanggang sa maubos ang kanyang hininga. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang paboritong bestida, habang mahigpit na nakahawak sa isang magandang kahon ng regalo. Sa loob ng kahon na iyon ay ang titulo ng lupa para sa pinapangarap nilang rest house ni Carlos, isang mamahaling relo para sa anibersaryo nila at isang pares ng maliit na sapatos ng sanggol, ang simbolo ng kanyang pag-asang bumuo ng isang buong pamilya sa kabila ng kanyang pagkabaog. Lahat ng iyon ay inihanda niya upang sorpresahin ang asawa at ang kapatid na pinag-aaral at binibigyan niya ng marangyang buhay. Ngunit ang sorpresa ay inilalaan pala ng tadhana para sa kanya. Isang matinding pagkirot ang gumapang mula sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang isipan. Ang mga vitamins na araw-araw na inihahanda ni Carlos nang may matamis na ngiti ang mga gamot na inakala niyang para sa kanyang kalusugan ay lason pa lang unti-unting sumisira sa kanyang katinuan. Kaya pala madalas siyang nahihilo. Kaya pala may mga gabi na hindi niya makilala ang sarili sa salamin. Nanginig ang kanyang mga kamay, binalot ng matinding panlalamig ang kanyang mga daliri, hanggang sa tuluyang nawalan ng lakas ang kanyang mga braso. Bumagsak ang kahon ng regalo sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa makinis na kahoy ay pumunit sa nakakabinging katahimikan ng gabi, kasabay ng paggulong ng maliliit na sapatos ng sanggol sa paanan ng pinto. Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang 2 taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Si Carlos, ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar, ay nakatayo ng walang suot na pang-itaas. At sa likod nito ay si Lorna, ang nakababata niyang kapatid, na komportableng nakasuot ng sariling silk robe ni Mira. Wala ni katiting na gulat o hiya sa mga mata ng kanyang kapatid. Sa halip gumuhit ang isang napakalamig at nakapangingilabot na ngiti sa mga labi ni Lorna. O, gising pa pala ang paborito kong ate. Narinig mo ba lahat? Isang matalim na titig ang ipinukol ni Lorna kay Mira habang dahan-dahang humakbang palapit. Good. Kasi pagod na akong magpanggap na may pakialam ako sa'yo. Baliw ka na, Ate Mira. At bukas na bukas, ipapasok na kita sa mental hospital. Wala nang maniniwala sa isang siraulo. Tumingin si Mira kay Carlos, nagmamakaawa ang kanyang mga mata na naghahanap ng kahit isang bakas ng pagmamahal na nakilala niya sa loob ng 10 taon. Ngunit mas malamig pa sa yelo ang mga matang sumalubong sa kanya. Walang awa, walang pagsisisi, purong kasakiman lamang ang nag-uumapaw sa mukha ng kanyang asawa. Hindi niya kinaya ang bigat ng katotohanan. Umikot ang kanyang paningin at sa tulak ng matinding takot at pandidiri, tumalikod siya at tumakbo ng mabilis pababa ng hagdan. Ang mga luha ay nag-uunahang bumagsak sa kanyang pisngi. Lumalabo ang kanyang paningin sa bawat hakbang. Catcher, huwag mong hayaang makalabas ng gate.
Rinig niyang sigaw ni Lorna mula sa itaas. Nakarating si Mira sa labas ng mansyon sa lubong ang matinding galit ng kalikasan. Ang malakas na buhos ng ulan ay humampas sa kanyang balat, nilulunod ang kanyang mga hikbi. Wala siyang dalang kahit ano, tanging ang dugo ang puso, at ang isipang nag-uumpisang lamunin ng matinding kalituhan dahil sa epekto ng mga gamot. Tumakbo siya patungo sa likurang bahagi ng kanilang malawak na lupain kung saan nagtatapos ang hardin at nagsisimula ang matarik na bangin na nakaharap sa nagngangalit na karagatan. Hinabol siya ni Carlos. Ang mga yabag nito sa maputik na damuhan ay tila mga hakbang ng isang halimaw na handang kumitil ng buhay. Nadulas si Mira sa dulo ng bangin. Ang kanyang mga paa ay nawalan ng lupa. Pilit siyang kumapit sa mga basang ugat ng puno. Sa gilid, ngunit dahan-dahang nadudurog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga daliri. Nakadungaw sa kanya si Carlos, nakatayo sa ligtas na bahagi ng lupa. Inabot ni Mira ang kanyang kamay, lumuluha umaasa sa isang huling himala. Carlos, parang awa mo na. Ang tinig ni Mira ay halos lamunin ng ihip ng hangin. Ngunit pinanood lamang siya ni Carlos. Walang iniabot na kamay, walang salitang binitawan. Isang malamig na pagtalikod lamang ang iginanti nito bago tuluyang bumitaw ang mga daliri ni Mira mula sa ugat ng puno. Lulunurin ng kadiliman ng buong mundo ni Mira. Ang matinding lamig ng hangin ay mabilis na napalitan ng malupit na paghampas ng kanyang katawan sa nag-aamok na alon ng dagat. Ang tubig alat ay pumasok sa kanyang ilong at bibig pinupuno ang kanyang mga baga. Pilit siyang hinihila pababa sa kailaliman. Sa kanyang unti-unting pagkawala ng malay, isang tanong ang paulit-ulit na sumusugat sa kanyang naghihingalong diwa. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mga taong pinili mong mahalin ng buong buo? Ang dugo ang katawan ni Mira ay inaanod palayo sa dalampasigan, sumasabay sa walang awang pag-alon ng itim na dagat, walang kasiguraduhan kung patay na o buhay pa. Sa gitna ng naglalahong pandinig, ang malakas na ugong ng tubig ay unti-unting nagiging tila tinig ng isang musmos na bata. Nagtatawag mula sa isang napakalayong pampang. Ang bawat paghampas ng malamig na tubig dagat sa kanyang katawan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa gitna ng dilim at ng nagngangalit na mga alon, isang maliit na anino ang dahan-dahang lumapit sa duguang babaeng nakahandusay sa magaspang na buhanginan. Ang maliit na kamay ni Kiko na puno ng uling at dumi mula sa maghapong pamumulot ng basura ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na braso ni Mira. Sa murang edad na 8 taon, ang takot ay tila naging anino na niya, ngunit ang awa na naramdaman niya sa sandaling iyon ay mas matimbang kaysa sa ano pa mang pangamba. Maingat na hinila ng bata ang babae patungo sa tuyong bahagi ng dalampasigan, malayo sa mga along, tila gustong bawiin ang buhay na natitira rito. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag ng bukang liwayway at ng makapal na hamog, dinala ni Kiko ang estranghero sa kanyang munting tahanan, isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagpingero at karton na nakatayo sa gilid ng tambakan ng basura. Nang imulat ni Mira ang kanyang mga mata, hindi ang marangyang chandelier ng kanyang silid ang sumalubong sa kanya. Ang nakita niya ay ang butas-butas na bubong na yero kung saan sumisilip ang mga sinag ng araw at ang amoy ng lansa ng dagat na humahalo sa amoy ng nabubulok na basura. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat galaw niya ay sinusundan ng matinding kirot sa kanyang ulo, tila may isang martilyong paulit-ulit na humahampas sa kanyang bungo. Nasaan ako? Sino ako? Ang mga tanong na yon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Ang kanyang alaala ay tila isang malawak na karagatan ng puting usok, walang mukha, walang pangalan, walang kahit anong bakas ng nakaraan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pait sa kanyang lalamunan at ang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Huwag po kayong matakot, Nanay Maring.
Narito po kayo sa bahay namin. Isang mahinang boses ng bata ang nagmula sa kanyang tabi. Tumingin si Mira sa bata. Ang dumi ng mukha nito, ang gulo-gulo ng buhok. Ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng katapatan. Nanay, mariing. Ang mga salitang yon ay tila banyaga sa kanyang pandinig. Ngunit may kung anong init na dumaloy sa kanyang puso nang makita ang maliit na piraso ng pandesal na iniaabot ng bata sa kanya. Ang tinapay ay matigas na at tila kanina pa nakalantad sa hangin. Ngunit para kay Mira, iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo sa sandaling iyon. Kain po kayo. Iyan lang po ang naitago ko kanina bago dumating si Tita Flora bulong ni Kiko habang nakatingin sa pinto nang may bahid ng takot. Hindi pa man natatapos kainin ni Mira ang tinapay, isang marahas na pagtulak sa pintong gawa sa plywood ang yumanig sa buong barong-barong. Pumasok ang isang babaeng may makitid na noo at mga matang tila palaging naghahanap ng away. Si Aling Flora. Ang amoy ng alak ay agad na humalo sa hangin habang ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan ng umaga. Anong akala mo sa lugar na ito ang puna ng mga pulubi? Kiko, ikaw na bata ka imbes na maghanap ng mapapakinabangan sa basura. Nagdala ka pa rito ng pabigat. Sigaw ni Flora habang nakaturo ang maruming daliri sa mukha ni Mira. Tita, nakita ko po siyang duguan sa dagat. Mamatay na po siya kung hindi ko siya tinulungan. Pagmamakaawa ni Kiko, ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot. Wala akong pakialam. Wala tayong palamon sa baliw na yan. Tingnan mo nga ang hitsura, parang basang sisiw na wala namang pakinabang. Umalis kayo rito bago ko kayo parehong kaladkarin palabas. Ang bawat salita ni Flora ay tila isang latigo na humahampas sa marupok na katinoan ni Mira. Sa gitna ng sigawan, isang bagay ang biglang nagbago sa loob ni Mira. Bagaman wala siyang maalala tungkol sa kanyang sarili, ang makita ang bata na pilit siyang ipinagtatanggol habang sinasaktan ng sarili nitong kamag-anak ay nagpagising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na mas malalim kaysa sa kanyang alaala. Dahan-dahang tumayo si Mira kahit na nanghihina pa ang kanyang mga binti. Hinarang niya ang kanyang katawan sa pagitan ni Flora at ni Kiko. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay punong-puno ng kalituhan ay biglang nagkaroon ng isang matalim at malamig na ningning. Huwag mong sasaktan ng bata, sambit ni Mira sa isang boses na mahinahon pero puno ng awtoridad na hindi niya alam kung saan nanggaling. Aba, at lumalaban ka pa. Sira-sira na nga ang isip mo, ang lakas pa ng loob mong mag-utos sa bahay ko. Isang malakas na sampalang itinaas ni Flora, ngunit bago pa man ito dumapos sa pisngi ni Mira, nahawakan na niya ang pulso ng babae nang may mahigpit na puwersa. Magtatrabaho ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, huwag mo lang siyang sasaktan. Dugtong ni Mira ang kanyang boses, ay basag ngunit determinasyon ang namamayani. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Flora. Sige, kung gusto mong manatili rito, ikaw ang maghuhugas ng lahat ng pinagkainan sa karinderya sa kanto. Ikaw ang maglalaban ng lahat ng basahan ko. At tandaan mo, isang pagkakamali mo lang, ang batang iyan ang makakatikim ng lupit ko. Nang makaalis si Flora, muling binalot ng katahimikan ang munting barong-barong. Tumingin si Mira sa kanyang mga kamay na, bagaman marumi at puno ng sugat, ay tila nakasanayan ang humawak ng mahahalagang bagay. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito ang magiging tanging sandata niya para mabuhay sa isang mundong hindi niya kilala. Bakit niyo po ginawa yon, Nanay Maringin? Mapapagod po kayo, ng husto tanong ni Kiko habang pilit na pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap ni Mira ang bata ng mahigpit. Sa loob ng yakap na yon, tila nahanap niya ang isang piraso ng kanyang nawawalang kaluluwa. Hindi ko alam kung sino ako, Kiko, pero alam ko na simula ngayon, hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Habang nakatingin sa malayo sa nag-uumpisang ingay ng squatter area,
At sa usok na nagmumula sa mga tambak ng basura, isang matinding takot ang muling bumisita sa kanyang puso. Paano siya makakaligtas sa isang lugar na puno ng pait at gutom? At higit sa lahat, sino ang mga taong naiwan niya sa kabilang panig ng karagatan na marahil ay nagdiriwang na sa kanyang pagkawala? Ang bawat kuskos ng magaspang na tela sa kanyang nagdurugong palad ay tila pagbura sa huling bakas ng kanyang pagkatao. Sa loob ng maliit at mainit na karinderya ni Aling Flora, nakayuko si Mira habang nakaharap sa bundok ng mga maruruming basahan at malalaking kalderong puno ng nanikit na sebo. Ang matapang na amoy ng chlorine at sabon ay humahapdi sa kanyang ilong habang ang tubig na may kahalong dumi ay dahan-dahang tumatulo mula sa kanyang mga siko patungo sa basang sahig. Ang kanyang mga kamay na dati ay tila porselana sa kinis at pinalalamutian ng mga mamahaling diya. Ngayon ay puno na ng mga sugat kalyo at mga bitak na dulot ng walang tigil na pagkababad sa matapang na kemikal. Hindi kalayuan sa kanya naririnig ni Mira ang bulungan ng mga kababaihang suki ng karinderya. Ang kanilang mga mapanuring mata ay tila mga palasong tumatama sa kanyang likuran. Nakakaawa naman ang baliw na yan. Tingnan mo ang hitsura. Parang hindi tao kung kumilos ang sabi ng isa habang humihigop ng mainit na kape. Sumagot naman ang isa pa na may kasamang malakas na tawa. Huwag mo nang kaawaan. Baka mamaya ay bigla na lang manakit iyan. Balita ko ay napulot lang iyan sa dagat. Baka takas sa mental hospital. Pinili ni Mira na manatiling tahimik. Wala siyang lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili sapagkat ang bawat salita niya ay tila nilalamon ng kawalan. Ngunit sa tuwing naramdaman niya ang init ng maliit na karton na iwinagayway sa kanyang likuran, tila nababawasan ang bigat ng kanyang dinadala. Si Kiko iyon ang batang naging anghel sa gitna ng kanyang impyerno. Kahit pawis na pawis at pagod din sa pamumulot ng plastik, pinipilit ng bata na paypayan si Mira para lang mabigyan ito ng kaunting ginhawa. Nanay Maring, uminom po muna kayo ng tubig, bulong ni Kiko, habang iniaabot ang isang basong may lamat. Ang init ng kanyang maliliit na daliri nang dumampi sa kamay ni Mira ay nagbigay ng isang kakaibang kilig sa kanyang puso, isang pakiramdam ng pagiging kailangan ng pagiging isang ina na kailanman ay hindi niya naranasan sa kanyang nakaraang buhay na nakalimutan na niya. Ngunit ang munting kapayapaang yon ay agad na winasak ng isang malakas na pagdabog sa lamesa. Lumapit si Aling Flora, ang kanyang mukha ay nanggagalaiti sa galit habang hawak ang isang maliit at lumang lata. Iyon ang alkansya ni Kiko kung saan iniipon ng bata ang bawat pisong kinikita niya para sana pambili ng lapis at papel para sa susunod na pasukan. Ano ito? Magnanakaw ka na rin, gaya ng nanay-nanayan mo. Saan mo nakuha ang perang ito? Sigaw ni Flora habang dinuduro ang bata. Tita, pinaghirapan ko po iyan. Pambili ko po yan ng gamit sa school. Umiiyak na sagot ni Kiko. Walang school sa bahay na ito hanggat hindi nyo nababayaran ng pagkain nyo. Ang perang ito ay pambili ko ng alak at sigarilyo. Isang marahas na tunog ng pagtama ng kamay sa pisngi ang yumanig sa silid nang sampalin ni Flora ang bata nang napakalakas hanggang sa tumalsik ito sa sahig. Hindi na nakapagpigil si Mira. Tumayo siya at pilit na kinuha ang lata mula sa kamay ni Flora. Ibalik mo ang pera ng bata, Flora. Pinaghirapan niya iyan. Wala kang karapatang kunin ang tanging pag-asa niya. Ang boses ni Mira ay nanginginig sa puot. Ang kanyang buong katawan ay tila nagniningas sa galit na hindi niya maipaliwanag. Isang malutong na sampal din ang tinanggap ni Mira mula kay Flora, dahilan upang mapanganga ang mga taong nanonood sa loob ng karinderya. Matapang ka na dahil pinapakain kita, baliw sira ulo. Ang bawat mura ni Flora ay tila mga latigo sa pandinig ni Mira. Sa halip na gumanti ng dahas isang bagay na mas masakit pa sa sampalang ginawa ni Mira. Dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod
Sa harap ni Flora, sa gitna ng maruming sahig na may mga tirang pagkain at tubig. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa paghikbi habang ang kanyang noo ay halos humalik na sa semento. Pakiusap, Flora. Ibalik mo na ang pera ni Kiko. Kahit ako na lang ang saktan mo, kahit dagdagan mo pa ang trabaho ko, huwag mo lang kunin ang pangarap ng bata. Nagmamakaawa ako sa iyo bilang isang ina. Ang bawat salita ni Mira ay punong-puno ng pighati, isang pagpapakumbaba na nagpatahimik sa buong paligid. Ang nakitang pagsasakripisyo ng isang babaeng tinatawag nilang baliw para sa isang batang hindi naman niya kadugo ay tila humaplos sa konsensya ng mga nakakakita. Kinuha ni Flora ang pera at lumakad palayo habang bumubulong ng mga masasamang salita. Ngunit iniwan niya ang bakanteng lata sa sahig. Nilapitan ni Mira si Kiko, niyakap ito ng mahigpit at pinunasan ang mga luha sa maruming mukha ng bata. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang pirasong kandila sa kanilang barong-barong, may ipinakita si Mira kay Kiko. Ito ay isang maliit na laruan na gawa sa mga itinapong plastic bottle na maingat niyang binuo at kinulayan gamit ang mga natirang pintura sa kalsada. Huwag kang mag-alala, anak. Balang araw, hindi na tayo hihingi ng awa sa kahit kanino. Magkakaroon ka ng maraming lapis at papel, pangako yan ni nanay, bulong ni Mira habang hinahaplos ang buhok ng bata hanggang sa makatulog ito. Nanatiling gising si Mira, ang kanyang diwa ay tila hinihila ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panganib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may isang lumang radyo sa labas ng kanilang silid, ang naiwang nakabukas. Isang boses ng broadcaster ang bumasag sa katahimikan ng gabi, naghahatid ng isang balitang tila isang kidlat na tumama sa natitirang katinuan ni Mira. Sa balitang showbiz at negosyo, kinumpirma na ng pamilya ang tuluyang pagyao ng bilyonaryang si Mira de la Riva matapos ang ilang linggong paghahanap sa kanyang nawawalang bangkay. Kasabay nito ay ang formal na pag-upo ni Lorna de la Riva bilang bagong COO ng kumpanya. Nanigas ang buong katawan ni Mira. Ang pangalang Mira de la Riva ay tila isang malakas na tunog ng kampana na gising sa kanyang natutulog na gunita. Isang matinding kirot sa ulo. Ang muling dumating, mas matindi kaysa sa lahat ng naranasan niya. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa tabi ni Kiko. Walang malay, habang ang boses sa radyo ay patuloy na binabanggit ang pangalan ng babaeng matagal na raw pumanaw. Sa gitna ng marangyang kapilya na pinaliligiran ng libu-libong puting bulaklak, nakasuot si Lorna ng isang itim na bestidang gawa sa mamahaling seda na lalong nagpalitaw sa kaputian ng kanyang balat. Ang bawat patak ng kanyang luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila pinag-isipang mabuti. Bawat hikbi ay may tamang tiyempo para sa mga lente ng kamera na nakatutok sa kanya. Ang mga mamamahayag ay abala sa pagkuha ng bawat anggulo ng kanyang pagdadalamhati. Habang si Carlos ay nakatayo sa kanyang likuran, ang kamay ay nakapatong sa balikat ni Lorna bilang simbolo ng matatag na suporta. Sana ay naririnig mo ako, Ate Mira. Ikaw ang naging lakas ko, ang naging pundasyon ng pamilyang ito. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy ang kumpanya nang wala ang iyong gabay, ngunit pangako hinding-hindi ko hahayaang mawala ng saysay ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang tinig ni Lorna ay nanginginig, punong-puno ng pighati na tila galing sa kaibuturan ng kanyang puso, dahilan upang mapaluha ang mga taong nakikinig. Ngunit sa kabila ng dula-dulaang ito, sa isang madilim na sulok ng kapilya, nakatayo si Attorney Santos. Hawak niya ang mga dokumentong kailangang pirmahan para sa mabilisang paglilipat ng kapangyarihan sa kumpanya. Lumapit si Carlos sa kanya, ang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamadali. Attorney, kailangan na nating matapos ang paperworks ngayong gabi. We cannot afford to have the stockholders panic because of Mira's absence. Mahinang utang ni Carlos. Sir Carlos, sa tingin ko ay masyadong mabilis ang lahat.
Wala pa tayong nakikitang bangkay. Ang batas ay may mga prosesong dapat sundin bago nating ideklara ang tuluyang pagpanaw ni Madam Mira. Ang mahinahong sagot ng abogado, ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda. Tumingin si Carlos ng matalim sa abogado, ang kanyang boses ay naging malamig at nagbabanta. Ang asawa ko ay nawala sa gitna ng bagyo sa isang talampas. Alam nating dalawa ang katotohanan. Huwag mo nang pahabain ang sakit na nararamdaman namin. Just do your job, Valdez. Ayaw nating mauwi ito sa hindi pagkakaunawaan, di ba samantala sa isang malayong dampa kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera, nagising ang babaeng tinawag nilang Maring. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw, ang kanyang katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang boses mula sa radyo kanina ay tila isang multong bumubulong sa kanyang pandinig. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang Mira Dela Riva. Bakit ang sakit dito? Ang tanong ni Maring sa kanyang sarili habang nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. May isang matinding pighati na tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Hindi niya alam kung kanino nagmumula ang matinding pangungulila na tila nanggagaling sa kabilang panig ng mundo. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila may dalang alaala ng isang buhay na pilit niyang inaabot, ngunit hindi niya mahawakan. Nanay Maring, gising na po kayo. Isang maliit na kamay ang dumampi sa kanyang noo. Si Kiko na nakaupo sa tabi niya ay may hawak na baso ng tubig. Ang mga mata ng bata ay puno ng pag-aalala. Tila nadarama ang bawat hapdi na nararamdaman ng babaeng itinuturing niyang ina. Umiiyak po kayo habang natutulog. Nanaginip po ba kayo ng masama? Ang marahang sambit ng musmos. Niyakap ni Maring ang bata, ang kanyang mga hikbi ay lalong lumakas. Hindi ko alam, Kiko. Parang may nawala sa akin na napakahalaga. Parang may malaking bahagi ng puso ko ang kinuha at itinapon sa dilim. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Huwag na po kayong umiyak, nanay. Andito lang po ako. Hindi po kita iiwan, bulong ni Kiko habang hinahaplos ang buhok ni Maring. Ang salitang nanay ay tila isang haplos ng anghel na pansamantalang nagpatigil sa bagyo sa loob ng isipan ni Maring. Sa sandaling iyon, ang sakit ng nakaraan na hindi niya matandaan ay natabunan ng init ng pag-ibig ng isang batang walang kinalaman sa kanyang dugo. Ngunit sa kabilang dako sa loob ng isang pribadong silid, sa likod ng kapilya, ang mga luha ni Lorna ay agad na natuyo sa sandaling sumara ang mabibigat na pinto. Kinuha niya ang isang baso ng mamahaling wine at tinaas ito sa harap ni Carlos. Ang tunog ng pagdampi ng 2 basong kristal ay umalingaw-ngaw sa silid, tila isang awit ng tagumpay. Cheers, Carlos. Sa wakas, malaya na tayo sa anino ng aking dakilang ate. Sino ang mag-aakalang ganito? Kadaling makuha ang lahat. Ang mapanuyang tawa ni Lorna ay tila isang lason na kumalat sa hangin. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa habang pinagmamasdan ang mga bituin sa labas. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag ng bumukas ang telebisyon sa dingding, naghahatid ng isang biglaang anunsyo mula sa kumpanya na ikinabigla ni Lorna at Carlos. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ay isang mahalagang balita. Si Lorna Dela Riva, ang bagong hirang na CEO, ay formal nang nag-anunsyo ng isang malawakang proyekto. Ang pagpapatag ng lahat ng ilegal na tirahan sa tabing dagat para sa itatayo nating bagong luxury resort. Magsisimula ang demolisyon bukas na bukas din. Sa dampa ni Maring, ang tunog ng hangin sa labas ay tila naging isang malakas na babala. Hindi nila alam na ang proyektong ipinagdiriwang ng mga taong nagtaksil sa kanya ay ang mismong rason kung bakit ang kanilang mga mundo ay muling magbabangga sa isang paraang hindi nila inaasahan. Ang puting papel na may itim na tatak ay tila mga sumpa na idinidikit sa bawat pintuan ng mga barong-barong sa tabing dagat.
Ang tunog ng pagpunit ng malalapad na tap at ang marahas na pagdampi ng mga kamay ng mga tauhan sa mga pader na yero ay pumunit sa katahimikan ng umaga. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang boses ni Aling Flora ay umalingaw-ngaw mas matalas pa sa tunog ng nagkikiskisang yero habang isinisigaw ang kanyang puot. Malas, sabi ko na nga ba, malas ang dinala mo sa bahay na ito. Maring isang malakas na pagtulak ang ibinigay ni Flora kay Mira dahilan upang mapaatras ang babae sa gitna ng maputik na eskinita. Tingnan mo, palalayasin na tayo dahil iyan sa pagkupkop sa iyo ng batang ito. Hindi sumagot si Mira. Nakatingin lamang siya sa mga lalaking nakasuot ng uniforme, ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng awa habang tinataboy ang mga matatandang pilit na kumakapit sa kanilang mga munting tahanan. Nakita ni Mira ang isang matandang babae na itinulak ng isa sa mga tauhan dahilan upang malaglag ang bitbit nitong palanggana. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Mira ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na tapang. Isang kislap ng kanyang nakaraang pagkatao, ang pagiging isang leader, ang pagiging isang tagapagtanggol, ang muling sumilip sa kanyang mga mata. Huwag niyo siyang saktan. Ang tinig ni Mira ay hindi pa sigaw, ngunit may lalim at diin na nagpatigil sa lahat. Ang kanyang tayo ay tuwid, ang kanyang titig ay tila isang utos na hindi maaaring baliin. Pati ang mga tauhan ng kumpanya ay panandali ang natigilan, nagtataka kung bakit ang isang babaeng mukhang pulubi ay may aura ng isang reyna. Ngunit ang lahat ng tapang na yon ay tila biglang natunaw ng isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa bukana ng squatter area. Ang malakas na ugong ng makina nito ay tila isang halimaw na nagpapaalala ng panganib. Ang kislap ng sikat ng araw sa makinis na pintura ng kotse ay sumilaw sa paningin ni Mira. Sa loob ng sasakyan, bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sunglasses. Bawat hakbang nito sa putikan ay puno ng pandidiri. Si Lorna iyon. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa masangsang na amoy ng estero, isang matinding kontras na tila nanunumbat sa kahirapan ng lahat. Siguraduhin ninyong malinis ang lugar na ito sa loob ng 24 na oras. Ayaw kong may matirang kahit isang pirasong yero rito. Pagbalik ko, ang malamig na utos ni Lorna habang inaayos ang kanyang buhok. Sa sandaling marinig ni Mira ang tinig na yon, ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Isang matinding paninikip ng dibdib ang nagpahirap sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang tuhod ay tila naging jelly sa lambot. May mga imaheng mabilis na naglakbay sa kanyang isipan, isang silid, isang baso ng gamot, at ang mukha ng babaeng ito na nakangisi habang siya ay nahuhulog sa dilim. Nanay, maring bakit po kayo nanginginig? Isang maliit at mainit na kamay ang humawak sa kanyang palad. Si Kiko, na nakakita sa kakaibang reaksyon ni Mira, ay agad na humarang sa harap niya. Halika po, tago tayo rito. Huwag po kayong tumingin sa kanila. Pilit na hinila ni Kiko si Mira sa likod ng isang tumpok ng mga sirang yero at lumang gulong. Ang munting bata ay tila naging isang maliit na kalasag pilit na itinatago ang kanyang inainahan mula sa paningin ng demonyo. Inilagay ni Kiko ang kanyang maliliit na kamay sa mga mata ni Mira, pinupunasan ng mga luhang hindi namamalayang umaagos na pala mula sa mga mata ng babae. Huwag po kayong matakot, nanay. Andito lang po ako. Hindi ko sila hahayaang saktan kayo, bulong ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tila isang gamot sa sugatang puso ni Mira. Sa kabila ng mga palad ni Kiko, nararamdaman pa rin ni Mira ang presensya ni Lorna sa malapit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Isang matinding pagnanais na sumigaw na lumapit at itanong kung sino siya ay nakikipagbuno sa kanyang matinding takot. Bago pa man makalikod si Lorna para tingnan ang dako kung nasaan sila, isang malakas na boses mula sa isang megaphone ang bumasag sa tensyon ng paligid.
atensyon sa lahat ng residente. Magsisimula ang demolisyon bukas ng madaling araw. Ang sino mang tumanggi ay puwersahang kukunin. Uulitin ko, umalis na kayo bago pa maging huli ang lahat. Ang boses na yon ay tila huling hatol ng bitayan para sa mga residente. Tumingin si Mira kay Kiko at pagkatapos ay sa dugo ang palad niya na nasugatan sa gilid ng yero. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka. Paulit-ulit na naririnig ang halakhak ni Lorna at ang huling salitang binitawan nito sa kanya sa talampas. Sino ka ba talaga sa buhay ko? Bakit ang boses mo ay tila lason na sumisira sa puso ko? Ang tanong na ito ay naiwang nakabitin sa hangin habang ang marangyang sasakyan ay dahan-handahang lumalayo. Iniiwan ang usok at ang paparating na trahedya sa buhay ni Mira at Kiko. Ang bawat panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Ang mga higanting bulldozer ay dahan-dahang gumagapang, tila mga halimaw na bakal na handang lumamon sa mga pangarap na itinayo mula sa pinagtagpi-tagping yero at karton. Ang malakas na ugong ng mga makina ay humahalo sa naghihisteryang boses ng mga nanay na pilit isinasalba ang kanilang mga gamit at sa iyak ng mga batang hindi maunawaan kung bakit ang kanilang munting mundo ay dahan-dahang dinudurog. Sa loob ng kanilang barong-barong, ang liwanag ng umaga ay hindi nagdala ng pag-asa kundi takot na nanunuot sa buto. Nagmamadali si Aling Flora sa pag-iimpake ng kanyang mga damit sa isang malaking sako. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto nang may matinding nerbiyos. Tita, huwag niyo po kaming iwan. Pakiusap po, tulungan niyo po kaming bitbitin ang mga gamit ni nanay. Maring pagmamakaawa ni Kiko habang nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang tita. Bitawan mo ako, Kiko. Wala na tayong oras. Sinasabi ko na nga ba ang malas ng babaeng yan? Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi tayo minamadali ng ganito ng mga tauhan ni Lorna de la Riva. Magtiis kayo rito kung gusto ninyo. Basta ako aalis na ako bago pa gumuho ang bubong na ito sa ulo ko. Isang marahas na pagbawi ng damit ang ginawa ni Flora. Bago siya mabilis na lumabas ng pinto, iniiwan ang dalawa sa gitna ng panganib nang walang lingon-likon. Naiwang nakatayo si Mira sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang maliit na laruang gawa sa bote na ibinigay niya kay Kiko kagabi. Ang mga boses sa labas ay tila naging malabo. Tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig, tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking sakuna. Nanay Maring, tara na po. Lalong lumalakas ang tunog ng mga bakal sa labas. Hinila ni Kiko ang kamay ni Mira, pilit siyang inilalabas sa dampa habang ang mga pader na yero ay nagsisimulang yumuko dahil sa bigat ng mga debris na tumatama sa paligid. Paglabas nila ang langit ay tila nakikiramay sa kanilang pighati. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, ginagawang madulas at maputik ang bawat hakbang. Nakita ni Mira ang mga tauhan ni Carlos na nakasuot ng itim na uniforme, may bitbit na mga kahoy at bakal, walang habas na itinutulak ang sino mang humaharang sa kanilang dinadaanan. Ang mga pader ng kanilang munting tahanan ay nagsimulang gumuho. Ang tunog ng nagkikiskisang yero at ang pagkabali ng mga kahoy ay tila mga hiyaw ng mga alaala nilang dalawa ni Kiko. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking lalaki ang humarang sa kanilang daanan. Ang mukha ay puno ng pagkairita. Tumabi kayo rito, ang dumi niyo sa paningin. Isang marahas na pagtulak ang ibinigay ng lalaki kay Mira. Dahil sa panghihina at sa madulas na putikan, nawalan ng balanse si Mira. Ang kanyang katawan ay bumagsak patungo sa isang tumpok ng mga matutulis na yero at malalaking bato sa gilid ng eskinita. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang katawan, sa panganib isang maliit na anino ang mabilis na sumingit sa pagitan niya
at ng kamatayan. Nanay ang sigaw ni Kiko ay pumunit sa gitna ng ulan. Ang maliit na katawan ng bata ang sumalo sa bigat ng pagbagsak. Ang ulo ni Kiko ay tumama nang napakalakas sa isang malaking bato sa tabi ng pilapil. Ang lahat ay tila huminto sa paningin ni Mira. Ang ingay ng mga bulldozer, ang sigawan ng mga tao, at ang patak ng ulan ay naging isang mahabang katahimikan sa kanyang pandinig. Nakita ni Mira ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ni Kiko. Ang maliit na kamay na kanina ay mahigpit na nakahawak sa kanya ay dahan-dahang bumitaw bumagsak sa putikan ng walang buhay. Mula sa noo ng bata, ang sariwa at mainit na pula ng dugo ay nagsimulang dumaloy humahalo sa tubig ulan, unti-unting nilalamon ang kulay ng lupa. Kiko anak, ang tinig ni Mira ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang matinding lamig. Nilapitan niya ang bata, kinuha ang maliit na ulo nito at inilagay sa kanyang kandungan. Ang init ng dugo ni Kiko na dumampi sa kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat selula ng kanyang utak. Ang bawat patak ng pula sa kanyang mga kamay ay naging isang susi na nagbukas sa mga nakasarang pinto ng kanyang alaala. Ang imahe ng talampas, ang mukha ni na Lorna at Carlos, ang tunog ng halakhak ng kanyang kapatid, ang lason sa kanyang vitamins. Ang lahat ng katotohanan ay sumabog sa loob ng kanyang isipan nang sabay-sabay tila isang malakas na kidlat na tumama sa gitna ng kadiliman. Hindi siya si Maring, siya si Mira de la Riva. At ang batang ito, ang tanging nilalang na nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal nang wala siyang kahit ano ay nakahandusay ngayon dahil sa kasakiman ng sarili niyang kadugo. Isang matinding sigaw ang kumawala. Mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang hiyaw na puno ng puot, pighati, at determinasyon na tila yumanig sa buong paligid. Ang mga tauhan sa paligid ay napalingon, ang kanilang mga muka ay binalot ng takot nang makita ang mga mata ng babaeng kanina ay mukhang pulubi. Ngunit ngayon ay may ningning na mas matalas pa sa kahit anong patalim. Tumingin si Mira sa langit, ang ulan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Sa sandaling iyon ang mahina at sugatang Maring ay tuluyan ng namatay kasama ng mga guho ng squatter area. Ang muling nabuhay ay ang reynang ninakawan ng lahat at ang kanyang paniningil ay magsisimula sa bawat patak ng dugong na wala sa kanyang anak. Hawak ang malamig na kamay ni Kiko, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang nakatingin sa papalapit na mga tauhan ni Carlos. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina na wala nang natitira, kundi ang galit na mas matindi pa sa impyerno? Ang bawat pintig ng kanyang ulo ay tila isang malakas na dagundong ng katotohanan na bumabasag sa pader ng limot. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, ang mga imahe ng nakaraan ay sumasabog sa isipan ni Mira gaya ng mga kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Nakita niya ang mapanuyang nangisi ni Lorna, ang malamig na pagtalikod ni Carlos, at ang lasa ng lason na unti-unting pumatay sa kanyang katinuan. Ang babaeng nakaluhod sa putikan ay hindi na si Maring na sunod-sunuran at takot sa banta ni Aling Flora. Ang muling nabuhay ay si Mira de la Riva, ang reynang pinagtaksilan ni nakawan at itinapon sa kawalan. Dahan-dahang idinampi ni Mira ang kanyang nanginginig na labis sa noo ni Kiko. Ang lamig ng balat ng bata ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong pagkatao, nagpapatibay sa isang panunumpa na isinulat sa pamamagitan ng dugo at ulan. Nawala ang lahat ng bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Ang pinalit ay isang matalim at nagyeyelong determinasyon na tila kayang tumunaw sa kahit anong bakal. "Hoy pulubi, bingi ka ba? Sabi nang umalis na kayo riyan?"
Ang bulldozer ay hindi titigil para sa isang patay na bata. Ang sigaw ng isang tauhan ni Carlos ay umalingaw-ngaw kasabay ng muling pag-ungol ng higanteng makina na dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan nila. Dahan-dahang tumayo si Mira habang buhat ang walang malay na si Kiko. Ang kanyang tayo ay tuwid, ang kanyang balikat ay matatag, at ang kanyang aura ay biglang nagbago mula sa isang biktima tungo sa isang pinuno. Tumingin siya ng diretso sa mata ng lalaking sumisigaw sa kanya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang talim ng kanyang titig ay sapat na upang mapatigil ang lalaki sa gitna ng kanyang pagsasalita. Ang aura ng isang bilyonaryang sanay mag-utos at hindi kailanman naging sunod-sunuran ay muling bumalot sa kanya dahilan upang makaramdam ng hindi maipaliwanag na takot ang mga tauhan sa paligid. Umatras ang lalaki, hindi alam kung bakit bigla siyang kinabahan sa harap ng isang babaeng mukhang basang sisiw. Naglakad si Mira nang nakayapak sa gitna ng matatalas na yero at malalalim na putikan, hindi inaalintana ang hapdi ng bawat sugat. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang bawat mahinang hininga ni Kiko na dumadampi sa kanyang leeg. Isang matinding plano ang mabilis na nabubuo sa kanyang isipan, isang planong hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para sa isang paniningil na hinding-hindi makakalimutan ng kasaysayan. Nakarating si Mira sa emergency room ng isang pampublikong ospital. Ang amoy ng alcohol at ang puting liwanag ng mga fluorescent lamp ay sumilaw sa kanyang paningin. Ang ingay ng mga gulong ng stretcher at ang abalang kilos ng mga nurse ay tila isang malabo at magulong panaginip. "Nurse, pakiusap. Tulungan niyo ang anak ko." Ang tinig ni Mira ay basag, ngunit may otoridad na hindi kayang baliwalain. Lumapit ang isang nurse, ngunit nang makita ang hitsura ni Mira, marumi dugo ang damit at nakayapak ay agad na rumispeto ang pandidiri sa mukha nito. "Ma'am, kailangan niyo munang mag-fill up ng form sa admitting section at kailangan niyo ring magbayad ng deposit bago namin maasikaso ang operasyon ng bata." Ang mabilis at tila walang pusong sagot ng nurse. "Wala akong dalang pera ngayon, pero kailangang maoperahan ng bata." Buhay ang nakataya rito. Sigaw ni Mira, ang kanyang boses ay nanginginig sa uwat at pighati. "Pasensya na po, kailangang sundin ang protocol ng ospital. Doon po kayo sa charity ward pumila. Baka bukas ay may doktor na tumingin sa kanya." Ang huling tugon ng nurse bago tumalikod. Ang bawat segundo ay tila isang patalim na sumasaksak sa puso ni Mira habang pinagmamasdan ang maputlang mukha ni Kiko. Sa gitna ng kanyang desperasyon, nakita niya ang isang lumang telepono sa ibabaw ng mesa ng isang pasyenteng mahimbing na natutulog sa gilid. Hindi siya nag-atubili. Kinuha niya ang telepono at dahan-dahang itinitik ang isang numerong matagal na niyang ibinaon sa kanyang memorya, isang numerong tanging siya at ang pinakapinagkakatiwalaang tao sa kanyang buhay ang nakakaalam. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang tibok ng puso na puno ng pag-asa. Sa ikatlong pagring, isang baritong boses ang sumagot, puno ng pagod ngunit nananatiling profesional. "Hello, who is this? Attorney Santos ako ito." "Buhay ako." Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila tumagal ng isang habambuhay. Nararamdaman ni Mira ang panginginig ng kamay ng abogado sa kabilang panig ng linya bago ito muling nagsalita sa isang tinig na halos pabulong at puno ng hindi makapaniwalang kagalakan. "Madam Mira, kayo po ba talaga yan? Andito ako sa hospital, attorney. Kailangan kita ngayon. Kailangan ka namin ni Kiko. Bilisan mo bago pa maging huli ang lahat." Ibinaba ni Mira ang telepono at muling niyakap ang walang malay na si Kiko. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pinto ng ospital, naghihintay sa pagdating ng kanyang tanging kakampi. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang malamig na apoy ang nagniningas. Ang paniningil ay nagsimula na at ang bawat patak ng luha niya at ni Kiko ay babayaran ni Lorna at Carlos
ng higit pa sa kanilang buhay. Ang bawat mabilis na hakbang ni Attorney Santos sa pasilyo ng ospital ay tila isang karerang nakikipagpaligsahan sa oras. Ang kanyang marangyang suot na kurbata ay bahagyang nakaluway ang kanyang mukha, ay puno ng pawis at hindi maipaliwanag na kaba. Sa gitna ng ingay ng mga gulong ng stretcher at ang abalang kilos ng mga nurse, tumigil siya sa harap ng isang babaeng nakaupo sa sahig, nakasandal sa malamig na pader at may bitbit na dugo ang tsinelas. Ang babaeng iyon ay marumi ang mukha, gusot ang damit at puno ng mga gasgas. Ang mga braso, ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin ay hindi nagbago. Ang talim ng mga mata ni Mira de la Riva ay nananatiling kasing bagsik ng isang reynang nagmula sa kamatayan. Madam Mira, ang boses ng abogado ay nanginig isang mahinang sambit na halos malunod sa bugso ng kanyang emosyon. Hindi siya nag-atubili na lumuhod sa harap ng kanyang amo sa gitna ng maraming tao, hindi alintana ang dumi sa sahig ng pampublikong ospital. Akala ko ay tuluyan na kaming nawalan ng pag-asa. Akala ko ay totoo ang balitang wala na kayo. Santos, tumayo ka. Wala tayong oras para sa mga luha. Ang boses ni Mira ay malamig, walang emosyon, tila isang yelong hindi natitinag ng init. Itinuro niya ang pinto ng emergency room kung nasaan si Kiko. Gawin mo ang lahat. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon at pera ko na nailigtas mo. Ilipat mo ang batang yon sa pinakamahal na VIP room sa ospital na ito. Kunin mo ang pinakamagaling na neurosurgeon sa bansa. Ngayon din, sa loob lamang ng ilang oras ang kapaligiran ni Mira ay nagbago. Mula sa mabahong amoy ng mga pasyente sa charity ward, dinala siya sa isang tahimik at malinis na bahagi ng ospital. Sa loob ng marangyang silid, habang ang tunog ng bawat patak ng suwero ay tila isang regular na ritmo sa gitna ng katahimikan, pinagmamasdan ni Mira ang natutulog na si Kiko. Ang bata ay nakahiga sa malambot na kama, ang dumi sa kanyang mukha ay napalitan na ng puting benda. Isang kakaibang hapdi ang naramdaman ni Mira. Sa kanyang dibdib, isang halo ng pasasalamat at matinding puot. Iniaabot ni Attorney Santos ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong lihim niyang itinago, simula nang mawala si Mira. Habang binabasa ni Mira ang bawat pahina, ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa papel. Nakasulat doon ang bawat pandaraya na ginawa ni na Lorna at Carlos, ang mga palsipikadong pirma, ang paglipat ng mga pondo sa mga dummy account, at ang mga ebidensya ng unti-unting paglason sa kanyang katinuan. Santos, gusto kong simulan mo na ang pagbili sa mga utang ng kumpanya ni Carlos. Lihim mong kausapin ang mga supplier ni Lorna. Alukin mo sila ng mas mataas na presyo para itigil ang supply sa kanila. Gusto ko silang mabulok sa loob ng mansyon ko nang hindi nila nalalaman na unti-unti nang nadudurog ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang bawat salita ni Mira ay puno ng lason, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila nakikita na ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Samantala sa loob ng marangyang penthouse na dati ay pag-aari ni Mira, ang atmosfera ay hindi kasing tahimik. Ang tunog ng pagbasag ng isang basong kristal sa pader ay umalingaw kasunod ang matatalas na sigaw ni na Lorna at Carlos. Bakit hindi mo pa rin mahanap ang bangkay niya, Carlos? Isang buwan na, natatakot ako. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin sa bawat sulok ng bahay na ito. Ang mukha ni Lorna ay puno ng paranoia, ang kanyang mga mata ay puyat at balisa. Tumigil ka nga, Lorna. Namatay siya sa gitna ng bagyo na hulog sa talampas. Walang sino man ang makakaligtas doon. Ang iniisip mo ay dahil lang sa konsensya mong mabuhay. Mas mabuting isipin natin kung paano papayapain ang mga stockholders na nagsisimula ng magtanong tungkol sa mga nawawalang pondo. Ang pagalit na sagot ni Carlos habang nagsasalin muli ng alak. Ang rifts sa pagitan ng dalawang traidor ay nagsisimula ng lumalim.
Ang kasakiman na dati ay nagbuklod sa kanila ngayon ay nagiging dahilan ng kanilang pagduda sa isa't isa. Hindi nila alam na sa bawat sandaling nag-aaway sila, ang anino ng babaeng akala nila ay nabaon na sa limot ay dahan-dahan ng gumagapang pabalik. Lumapit si Mira sa tabi ng kama ni Kiko. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Ang init ng palad ni Kiko ay tila isang gamot na nagpapakalma sa nagniningas na galit sa loob ng kanyang puso. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na sila muling babalik sa dumi ng squatter area. Ang bawat sakripisyo ng batang ito ay magkakaroon ng hustisya. Nanay. Isang mahinang ungol ang lumabas sa mga labi ni Kiko habang nakapikit pa rin. Nandito lang ako, anak. Hinding-hindi na kita iiwan. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo, bulong ni Mira. Ang kanyang boses ay naging malambot, isang bihirang sandali ng kapayapaan sa gitna ng paparating na unos. Bago matapos ang gabi, isang misteryosong delivery ang dumating sa pintuan ng mansyon ni Lorna. Isang buke ng mga itim na rosas na pinaliligiran ng mga puting lilis ang bulaklak para sa mga patay. Sa loob ng buke ay may isang maliit na card na may nakasulat na mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ni Lorna hanggang sa tila ito ay sasabog sa takot. Ang ganda ng tulog mo para sa isang mamamatay tao. Tandaan mo, Lorna, ang putik na itinapon niyo sa akin ay hindi kailanman natutuyo. Babalik at babalik ito para lunurin kayo. Sino ang nagpadala nito? Carlos, sino ang nakakaalam? Ang sigaw ni Lorna ay puno ng kilabot habang ang mga bulaklak ay nagkalat sa sahig, tila mga patak ng dugo sa puting carpet. Ang malamig na hangin na pumasok mula sa bukas na bintana ay nagdala ng isang tanong na walang kasagutan. Sino ang tunay na may-ari ng aninong nagsisimula nang bumalot sa kanilang buhay? Ang bawat tunog ng yabag sa labas ng pintuan ng mansyon ay tila isang babala ng kamatayan sa pandinig ni Lorna. Ang kanyang paranoia ay unti-unti nang nagiging isang bilangguan. Sa loob ng marangyang silid, ang mga kurtina ay nakasara ng mahigpit, tila ayaw papasukin kahit ang kakarampot na sikat ng araw. Ang bawat anino na gumagalaw dahil sa ihip ng hangin ay nagpapatalon sa kanya sa takot. Samantala si Carlos ay tila walang pakialam, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling suit sa harap ng salamin habang ang kanyang atensyon ay nasa mga mensahe sa kanyang telepono mula sa ibang babae. Sino ang gumagawa nito sa akin, Carlos? Is it a ghost? O baka naman may nakakaalam ng totoo? Ang boses ni Lorna ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay malalim at balisa. Baka isa lang sa mga empleyadong tinanggal nating, Lorna. Stop being so dramatic. Mas mabuting mag-focus ka sa charity gala mamaya. Ito ang pagkakataon para ipakita sa lahat na ikaw na ang bagong mukha ng De La Riva Corporation. Huwag mong hayaang masira ang image natin dahil sa isang buke ng bulaklak. Ang malamig na sagot ni Carlos nang hindi man lang ito tumitingin sa kanyang kinakasama. Ang grani ng kanilang ugnayan ay mas masahol pa sa lason. Wala na ang tamis, tanging ang pait ng pagdududa at pansariling interes ang natira. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng tahimik at amoy bulaklak na VIP suite ng ospital, isang ibang klaseng paghahanda ang nagaganap. Nakatayo si Mira sa harap ng malawak na bintana, suot ang isang mahabang itim na gown na gawa sa pinakamahal na tela. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod inilalantad. Ang kanyang mukha na wala ng bakas ng kahapon, tanging niyang awtoridad at ang determinasyon ng isang reyna ang mababasa sa kanyang bawat galaw. Nakahanda na ang lahat, madam. Ang Dummy Corporation na nagpadala ng malaking donasyon ay tinanggap na ni Lorna. Inaasahan nila ang kanilang biggest investor sa charity gala mamaya. Hindi nila alam na ang bitag ay nakalatag na sa ilalim ng kanilang mga paa, ang ulat ni Attorney Santos habang iniabot ang isang pulang envelope. Salamat, Santos. Ngayong gabi, ititigil na natin ang dula-dulaan nila.
Gusto kong makita ang mukha ni Lorna kapag nalaman niyang ang bilyonaryang pinatay niya ay ang mismong taong maglulubog sa kanya sa putik. Ang mahinang sambit ni Mira ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang hinahasa. Nanay Maring, ang mahinang tawag ni Kiko mula sa kanyang kama ay nagpabago sa aura ni Mira. Agad na lumambot ang kanyang ekspresyon habang lumalapit sa bata. Si Kiko ay maayos na. Ang kalagayan ng benda sa kanyang noo ay tila isang korona ng kanyang katapangan. Nanay, bakit ang ganda niyo po? Para kayong reyna sa mga kwento sa radyo, ang manghang sambit ng bata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Lumuhod si Mira sa tabi ni Kiko at hinawakan ang maliit na kamay nito. Dahil simula ngayon, Kiko, wala nang mananakit sa atin. Panoorin mo kung paano ipagtanggol ng nanay ang sarili niya at ang kanyang anak. Hindi na tayo babalik sa putikan, pangako yan ni nanay. Kinuha ni Mira ang isang maliit na tuxedo at maingat na isinuot ito kay Kiko. Ang bata na dati ay balot ng dumi at amoy ng basura ngayon ay mukhang isang maliit na prinsipe. Ang bawat butones na isinasara ni Mira ay tila isang simbolo ng pagbuo muli sa kanilang mga pira-pirasong buhay. Ang kilig at saya sa mukha ni Kiko ay nagbigay ng kakarampot na init sa pusong matagal nang binalot ng yelo. Gabi na ng charity gala. Ang red carpet ay tila isang ilog ng karangyaan sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ng hotel. Ang bawat pagsabog ng flash ng mga kamera ay tila mga kidlat na nagbibigay liwanag sa bawat marangyang kasuotan ng mga panauhin. Dumating sina Lorna at Carlos na kasuot ng kanilang pinakaeleganteng maskara ng kabutihan, kumakaway sa media, habang ang mga dila nila ay puno ng kasinungalingan tungkol sa kanilang pag-ibig sa yumaong si Mira. Mula sa itaas ng balkonahe ng bulwagan, sa madilim na bahagi, kung saan hindi siya makikita, nakatayo si Mira. Nakatingin siya sa ibaba, pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, ang kanyang hininga ay kalmado ngunit malalim. Ang bawat tawa ni Lorna ay tila isang karagdagang tahi sa telang pambalot sa kanyang magiging libingan. Ngumiti si Mira, isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang itim na belo na nakatabon sa kanyang mukha. Ang oras ng huling sayaw ay malapit na. At sa pagkakataong ito, siya ang magpapatakbo ng musika. Ang katahimikan ni Mira ay tila isang bagyong nagtitipon ng lakas, naghihintay ng tamang sandali upang wasakin ang lahat ng itinatag ni Lorna at Carlos sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Handa na ba kayong makita ang multo ng nakaraan? Ang tanong na ito ay naiwang nakabitin sa malamig na hangin ng bulwagan habang dahan-dahang humakbang si Mira patungo sa malalaking pinto, dala ang katotohanang yayanig sa bawat pundasyon ng kanilang marangyang mundo. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier sa kisame ng bulwagan ay tila mga saksi sa isang kasinungalingang pilit na ibinibida sa harap ng maraming tao. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng alak ay humahalo sa hangin, lumilikha ng isang atmosfera ng huwad na karangyaan. Sa itaas ng entablado, nakatayo si Lorna sa harap ng mikropono, hawak ang isang panyong puti na pilit niyang idinadampi sa kanyang mga mata. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay punong-puno ng pighati, isang palabas na dinesenyo para makuha ang awa ng mga maimpluwensyang tao sa lipunan. Ang aking ate Mira ang naging pundasyon ng De La Riva Corporation. Ang kanyang pagkawala ay isang sugat na kailanman ay hindi maghihilom sa aking puso. Ngunit sa harap ninyo ngayon, ipinapangako ko na ang kanyang mga pangarap ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pundasyong ito. Ang pahayag ni Lorna, habang ang kanyang boses ay tila nanginginig sa matinding emosyon. Sa tabi ng entablado si Carlos ay tumatango ng may seryosong muka, ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib bilang tanda ng pakikiramay. Ngunit ang dula-dulaang ito ay biglang naputol ng
Ang dalawang malalaki at mabibigat na pintong nara sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang malawak na silid ay binalot ng isang biglaan at nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga pinggan ay huminto at ang lahat ng mata ay lumingon sa dakong yon. Isang babaeng nakasuot ng mahaba at eleganteng itim na gown ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang bawat hakbang sa makinis na sahig ay may dalang awtoridad at bigat na tila yayanig sa buong gusali. Isang itim na belo ang nakatabon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang tindig ay sapat na para magdulot ng kaba sa puso ng sino mang makakakita. Sino ang babaeng iyan? Isang hindi kilalang investor ba siya? Ang mga bulungan ng mga panauhin ay nagsimulang kumalat na tila isang apoy sa tuyong damo. Huminto ang babae sa gitna ng red carpet. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at tinanggal ang bilong na katabon sa kanyang mukha. Ang pagkislap ng mga lente ng kamera ay naging sunod-sunod, tila mga kidlat na nagbibigay liwanag sa isang katotohanang akala ng lahat ay nabaon na sa limot. Ang mukha ni Mira de la Riva ay bumitaw mula sa kadiliman, napakaganda, napakarangal, at may mga matang nagliliyab sa isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Nabitawan ni Lorna ang kanyang hawak na mikropono. Lumikha ito ng isang matining na tunog na tila humihiwa sa pandinig ng lahat bago tuluyang gumulong sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga bulaklak sa paligid. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Sa tabi niya si Carlos ay napaatras ang kanyang baso ng alak, ay nabitawan at nabasag sa kanyang paanan. Ang pulang likido ay kumalat sa puting carpet na tila isang sariwang mantsa ng dugo. Multo? Hindi totoo ito. Patay ka na. Ang sigaw ni Lorna ay puno ng kilabot, ang kanyang buong katawan ay yumayanig sa takot habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Mira. Naglakad si Mira patungo sa entablado nang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng bitayan para sa dalawang traidor. Kinuha niya ang mikropono sa sahig at tumingin ng diretso sa mata ng kanyang kapatid. Masyado ka namang nagmamadali sa paglilibing sa akin, Lorna. Akala mo ba ay ganoon kadaling burahin ang katotohanan gamit ang mga luha ng buhaya? Ang boses ni Mira ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Lorna sa harap ng lahat. Carlos, Lorna, hindi ba ninyo ako babatiin sa aking pagbabalik? O baka naman mas gusto ninyong pakinggan ang inihanda kong sorpresa para sa gabing ito? Ang tanong ni Mira ay sinundan ng isang hudyat kay Attorney Santos na nasa gilid. Biglang nagbago ang malaking screen sa likod ng entablado. Imbes na mga larawan ng charity works ni Lorna, isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Ang boses ni Carlos at Lorna na nagtatalo at nagpaplanong lasunin si Mira ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang bawat malaswa at tuso nilang usapan tungkol sa pagkuha ng yaman at ang pagtulak kay Mira sa bangin ay narinig ng bawat panauhin, bawat miyembro ng media at bawat stockholder ng kumpanya. Traidor, mga mamamatay tao. Ang sigaw ng isang matandang stockholder ay bumasag sa katahimikan na sinundan ng malakas na hiyawan at batikos mula sa buong madla. Ang mga flash ng kamera ay naging mas agresibo, kinukuhanan ang bawat sandali ng kahihiyan at pagkawasak ni Lorna at Carlos. Sinubukan ni Carlos na lumapit kay Mira, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagsisisi habang pilit na hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Mira, babe, makinig ka. Nagkamali lang ako. Pinilit lang ako ni Lorna. Ikaw pa rin ang mahal ko. Isang malakas na sampal ang iginanti ni Mira na nagpalingon sa mukha ni Carlos. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa pisngi nito ay tila isang huling tuldok sa kanilang pagsasama. Huwag mong madumihan ang pangalan ko sa marumi mong bibig, Carlos.
Ang pag-ibig mo ay kasing babaw ng putik na kinasadlakan ko dahil sa inyo. Tumakbo si Lorna palabas ng entablado, pilit na hinahawi ang mga taong nandidiri sa kanya. Ang kanyang marangyang gown ay sumabit sa gilid ng mesa na punit ito at naging simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ngunit bago pa man siya makarating sa labas ng hotel, hinarang siya ng mga tauhan ng pulisya na kanina pa pala naghihintay sa utos ni Attorney Santos. Lorna de la Riva at Carlos Valdez, inaaresto kayo sa kasong attempted murder fraud at conspiracy. Ang boses ng pulis ay tila huling hatol ng tadhana. Pinanood ni Mira ang pagkaladkad sa dalawa palabas ng bulwagan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding gaan ng loob. Tumingin siya sa dako. Kung nasaan si Kiko na ligtas na nakatayo sa tabi ni Attorney Santos, nakasuot ng kanyang tuxedo at may ngiti ng paghanga sa kanyang ina. Nagawa ko na anak. Malaya na tayo, bulong ni Mira sa kanyang sarili habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang paniningil ay natapos na, ngunit ang tunay na laban para sa kanilang bagong buhay ay magsisimula pa lamang. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang dugo ang puso na tila unti-unti nang naghihilom. Sapat na nga ba ang hustisyang ito para burahin ang lahat ng pait ng nakaraan? Ang bawat paghakbang ni Lorna palabas ng hotel ay tila paglakad sa isang pasilyo ng nag-aapoy na kahihiyan. Ang kanyang marangyang gown na kanina ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon ay punit-punit na at puno ng dumi. Matapos siyang masagi at matulak ng galit na madla, hindi siya nakalayo. Sa labas ng lobby ang kanyang mamahaling sasakyan ay napaliligiran na ng mga pamilyar na mukha mula sa tabing dagat. Ang mga residenteng binalak niyang palayasin ay naroon bitbit ang puot at ang katotohanang sila ang naging saksi sa kanyang kasamaan. Isang matinding ulan ng mga hinanakit at mapanuyang salita ang sumalubong sa kanya bago tuluyang basagin ng mga pulis ang pagkakataon niyang tumakas. Sa loob ng madilim at malamig na presinto, ang amoy ng lumang bakal at alikabok ay nanunuot sa bawat hininga ni Lorna at Carlos. Wala na ang kislap ng mga hiyas at ang bango ng mamahaling alak. Nakaupo sila sa magkabilang sulok ng selda, tila dalawang estrangherong pinagbuklod lamang ng krimen. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng matatalim na tingin na ipinupukol nila sa isa't isa. Kasalanan mo ito, Carlos. Kung hindi dahil sa katiting mong utak at sa pambababae mo, hindi tayo mauuwi sa ganito. Ang sigaw ni Lorna ay puno ng pait. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal na sumusugat sa hangin. Huwag mo akong ituro. Lorna, ikaw ang utak ng lahat. Ikaw ang nagtulak sa akin na lasunin ang sarili mong kapatid. Ngayon, pareho tayong mabubulok dito dahil sa kasakiman mo. Ang balik na sigaw ni Carlos ay may kasamang marahas na paghampas ng kanyang mga kamay. Sa rehas na bakal, lumilikha ng isang tunog na nagpapahiwatig ng kanilang tuluyang pagkabilanggo. Ang kanilang pagtatalo ay biglang huminto nang marinig nila ang tunog ng mabibigat na sapatos na papalapit sa kanilang selda. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat at awtoridad. Lumabas mula sa anino si Mira de la Riva. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang suot ay simple na ngayon, ngunit puno ng dignidad. Tinitigan niya ang dalawa sa loob ng selda, isang tingin na hindi na nagtataglay ng galit, kundi purong awa. Para sa mga taong ipinagpalit ang kanilang kaluluwa para sa pera. Madam Mira, pakiusap. Alam mong mahal kita. Pinilit lang ako ni Lorna. Pinagbantaan niya ang buhay ko. Pakiusap, bawiin mo ang kaso ang pagmamakaawa ni Carlos habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Mira sa pagitan ng mga rehas. Hindi kumibo si Mira. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Lorna na ngayon ay nakatitig sa kanya
nang may halong inggit at takot. Dahan-dahang kinuha ni Mira ang isang maliit na supot mula sa kanyang bag at inilapag ito sa maliit na lamesa sa harap ng selda. Mula sa loob ng supot lumabas ang isang pares ng lumang mga sapatos na kupas na ang kulay at may mga tahi na sa gilid. Naaalala mo ba ito, Lorna? Ito ang unang sapatos na binili ko para sa'yo noong unang beses kang pumasok sa eskwela. Nagtrabaho ako bilang tindera sa palengke para lang mabili iyan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kaya kong ibigay dahil ikaw ang tanging pamilya na natitira sa akin. Ang boses ni Mira ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang kutsilyong humihiwa sa natitirang konsensya ni Lorna. Ang sapatos na yan ang simbolo ng utang na loob na itinapak-tapakan mo. Ang pinakamalaking parusa ninyo ay hindi ang rehas na ito, kundi ang katotohanang sa bawat gabi na ipipikit ninyo ang inyong mga mata, ang mukha ko, at ang lahat ng kabutihang sinira ninyo, ang huling bagay na makikita ninyo. Mabubuhay kayong may dalang kahihiyan habang ako ay malaya na sa inyo. Tumalikod si Mira nang walang lingon-likon. Ang tunog ng kanyang pag-alis ay tila huling hatol ng tadhana para sa dalawa. Ang bawat yabag niya ay simbolo ng paglaya mula sa pait ng nakaraan. Paglabas ni Mira sa presinto, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang marinig niya ang mabilis na pagtakbo ni Attorney Santos patungo sa kanya. Ang mukha ng abogado ay maputla at puno ng kaba, ang kanyang hininga ay malalim at mabilis. Madam Mira, tumawag po ang ospital. Si Kiko, bigla pong bumagsak ang kanyang blood pressure at nagkaroon ng seizure dahil sa komplikasyon ng kanyang sugat sa ulo. Kailangan po kayo roon ngayon din. Ang bawat salita ni Attorney Santos ay tila isang malakas na kidlat na tumama sa puso ni Mira. Ang mundo na kanina lang ay tila naging maayos ngayon ay muling nayanig. Ang larawan ni Kiko, ang batang nagligtas sa kanya, ang batang itinuring niyang tunay na anak, ay agad na bumitaw sa kanyang isipan. Hindi na nagatubili si Mira. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humakbang patungo sa sasakyan. Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang panalangin na kailanman ay hindi niya binitawan ng ganoon katindi. Sa gitna ng dilim ng gabi at ng bilis ng takbo ng sasakyan, isang tanong ang paulit-ulit na sumusugat sa kanyang diwa. Pagkatapos ng lahat ng paniningil at paghihiganti, kukunin din ba ng tadhana ang kaisa-isang nilalang na nagturo sa kanya kung paano muling magmahal? Ang bawat hakbang ni Mira sa malamig na sahig ng ospital ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng maliliit na bubog na dahan-dahang sumusugat sa kanyang mga paa. Ang puting liwanag ng mga ilawan sa kisame ay tila nanunuya sa kanyang nararamdamang dilim, habang ang amoy ng gamot at kalinisan ay lalong nagpabigat sa kanyang paghinga. Pagdating niya sa tapat ng silid kung nasaan ang bata, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakita niya ang figura ni Kiko sa loob ng salaming pinto, napapaligiran ng mga aparatong nagbabantay sa bawat mahina niyang hininga. Ang bawat ritmo ng makinang nagpapakita ng tibok ng kanyang puso ay ang tanging tunog na bumabasag sa nakabibinging katahimikan ng pasilyo. Madam Mira, salamat at mabilis kayong nakarating. Ang tinig ng doktor ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. We have a serious problem. Dahil sa komplikasyon ng sugat sa kanyang ulo at sa dami ng dugong nawala sa kanya kanina, kailangan niya ng agarang blood transfusion. Pero ang blood type ni Kiko ay napaka-rare. Naubusan na kami ng stock sa blood bank at hindi namin alam kung aabot pa ang supply mula sa ibang ospital. Naramdaman ni Mira ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang takot na hindi niya naramdaman noong siya ang nasa bingit ng kamatayan ay ngayon ay tila isang higanteng alon na lumulunod sa kanya.
Lahat ng bilyones niya, lahat ng kapangyarihang nabawi niya, ay tila walang saysay kung hindi nito kayang iligtas ang kaisa-isang batang nagturo sa kanya kung paano muling maging tao. Kunin niyo ang dugo ko. Itest niyo ako ngayon din. Please don't waste any more time. Ang pakiusap ni Mira, ang kanyang boses ay basag at nanginginig sa matinding pighati. Maaring hindi kayo mag-match, madam. Ang tsansa ay napakaliit, ang babala ng doktor. Wala akong pakialam sa tsansa. Kunin niyo ang dugo ko. Sigaw ni Mira, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Binabasa ang kanyang pisngi habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng doktor. Sa loob ng silid ng pagsusuri, ang bawat sandali ng paghihintay ay tila isang habambuhay na paghihirap. Nang bumalik ang doktor na may dalang balita, tila isang anghel ang bumaba mula sa langit para ibigay ang kanyang huling pag-asa. Himalang magkatugma ang kanilang rare na blood type. Sa sandaling iyon, habang nakahiga si Mira sa tabi ng kama ni Kiko at ang karayo may dahan-dahang ibinabaon sa kanyang ugat, isang kakaibang pakiramdam ang lumaganap sa kanyang buong katawan. Habang nakikita niya ang kanyang sariling dugo na dumadaloy sa maliit na tubo patungo sa katawan ni Kiko, naramdaman ni Mira ang isang espiritual na koneksyon na mas malalim pa sa anumang ugnayan ng dugo. Ang kanyang buhay ay dahan-dahang pumapasok sa ugat ng batang nagligtas sa kanya sa dalampasigan. Ito ang kanyang dugo, ang kanyang hininga, ang kanyang pag-asa na ngayon ay nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang anak. Sa loob ng marangyang VIP room, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghinga nilang dalawa, tila isang orkestra ng pag-ibig na naghihilom sa mga sugat ng kahapon. Lumipas ang ilang oras ng matinding pagbabantay. Hindi umalis si Mira sa tabi ng bata, kahit pa siya mismo ay nanghihina dahil sa dami ng dugong na ibigay niya. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Kiko, hinahaplos ito ng may sapat na ingat na tila isang marupok na kristal. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng mga pilik mata nito, nagdarasal sa bawat segundong lumilipas, "Nanay." Ang mahinang tinig na iyon ay tila isang pinakamagandang musika sa pandinig ni Mira. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Kiko. Ang kanyang mga mata ay malabo pa at puno ng pagod. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Mira, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang maputlang labi. "Huwag ka na pong umiyak, nanay. Ayaw ko pong nakikita kayong malungkot," ang bulong ng bata. Habang pinipilit niyang iangat ang kanyang maliit na daliri para pahirin ang luha sa mata ni Mira. Niyakap ni Mira ang bata ng buong pag-iingat, ang kanyang mga hikbi ng kagalakan ay hindi na mapigilan. "Ligtas ka na, anak. Salamat sa Diyos, ligtas ka na. Hinding-hindi na kita hahayaang mawala sa akin. Simula ngayon wala nang dilim, wala nang putik, wala nang takot. Tayong dalawa na lang habang buhay." Ang init ng katawan ni Kiko na dumidikit sa kanyang dibdib ay nagbigay kay Mira ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang kayamanan. Sa gitna ng puting silid ng ospital, ang sugatang bilyonaryo at ang batang basurero ay tuluyan ng naging mag-ina, pinagbuklod ng sakripisyo at ng dugong nananalaytay na ngayon sa kanilang parehong mga ugat. Nakatitig si Mira sa bintana, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa labas. Ang liwanag ay tumatama sa mukha ni Kiko, nagbibigay ng bagong kulay at buhay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ng kagalakan, isang malalim na kaisipan ang pumasok sa kanyang diwa. Natapos na ang paniningil at nailigtas na ang kanyang anak. Pero paano nila haharapin ang mundong pilit silang winasak ngayong sila ay magsisimula na sa isang bagong bukas na puno ng mga bakas ng nakaraan, ang bawat tunog ng paglipat ng pahina ng mga pahayagan at ang walang tigil na tinig ng mga broadcaster sa telebisyon ay tila isang mahabang martsa ng katarungan na umaalingaw-ngaw sa buong bansa. Ang balita ay malinaw at hindi mababali. Ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo ay formal nang ibinaba.
laban kina Lorna de la Riva at Carlos Valdez. Sa loob ng marangyang opisina ni Mira, pinapanood niya sa screen ang paglabas ng dalawa mula sa korte, suot ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang bawat pagsabog ng flash ng kamera sa kanilang mga mukha ay hindi na nagpapakita ng kanilang dating ningning, kundi ang labis na takot-pagod at ang hindi maikakailang bakas ng kanilang pagkatalo. Hanggang sa huling sandali, nakita silang nag-aaway at nagsisisihan ng kanilang kasakiman ay naging sarili nilang bilangguan bago pa man sila makarating sa loob ng selda. Santos, tapusin na natin ang lahat ng legal na aspeto nito. Ayaw ko nang may matirang kahit isang anino nila sa buhay ko, ang mahinang utos ni Mira habang dahan-dahang pinapatay ang telebisyon. Ang katahimikan na sumunod ay hindi na mabigat, kundi puno ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahangad. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Mira sa tabing dagat kung saan siya unang napadpad bilang isang maring na walang alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumating para magdalamhati. Ang dating tambakan ng basura at mga barong-barong na ginuho ng kasakiman ay isa ng malawak na konstruksyon ng pag-asa. Binili ni Mira ang buong lupain, hindi para itayo ang marangyang resort na pangarap ni Lorna, kundi para magtayo ng isang maayos na pabahay para sa mga residenteng naging biktima ng demolisyon. Ang tunog ng mga martilyo at ang paghahalo ng semento ay tila isang awit ng muling pagbangon. Sa gitna ng mga manggagawa, lumapit ang isang babaeng balot ng hiya at pagsisisi. Si Aling Flora, ang dating malupit na tita ni Kiko, ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin kay Mira. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay napalitan ng isang nakayukong anyo ng isang taong nahanap na ang kanyang katapat. Maring, Madam Mira, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa ko. Hindi ko alam na ang taong inabuso ko ay ang mismong magliligtas sa aming lahat. Ang basag na tinig ni Flora habang pilit na humihingi ng tawad. Tumingin si Mira sa kanya ng may malamig na pag-unawa. Pinatawad na kita, Flora. Pero hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Bibigyan kita ng isang unit sa pabahay na ito, pero tandaan mo, huwag na huwag mo nang lalapitan si Kiko. Ang pagkakataong ito ay para sa iyong pagbabago, hindi para sa iyong kapakanan, ang diretsahang sagot ni Mira bago tuluyang tumalikod. Ang huling bahagi ng kanyang misyon ay naganap sa loob ng isang pribadong silid kasama si Attorney Santos. Sa ibabaw ng mesa ay ang mga dokumentong opisyal na magbabago sa tadhana ng isang batang basurero. Ang bawat tunog ng pagdampi ng pluma sa papel ay tila isang matamis na huling nota sa isang mahabang konsyerto ng pighati. Sa pagpirma ni Mira sa huling pahina, formal na niyang inampon si Kiko bilang kanyang legal na anak at tagapagmana. Nanay Maring o Mami, na po ba ang itatawag ko? Ang biro ni Kiko habang nakatingin sa mga papeles, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya habang nakasuot ng malinis at maayos na damit. Maring o Mira, Mami o Nanay, kahit ano pa ang itawag mo sa akin, ikaw ang nagligtas sa kaluluwa ko, Kiko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo, kundi tungkol sa kung sino ang mananatili sa tabi mo kapag wala ka ng kahit ano, ang sagot ni Mira habang niyayakap ang bata ng buong pagmamahal. Ang kilig at kagalakan sa sandaling iyon ay hindi nagmula sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katotohanang sa wakas nahanap na nila ang kanilang tunay na tahanan sa piling ng isa't isa. Pinagmasdan ni Mira ang bata at sa kanyang puso naramdaman niya ang dahan-dahang pagpuno sa malaking puwang na matagal nang iniwan ng kanyang nakaraan. Nakatayo ang dalawa sa harap ng malawak na bintana ng De La Riva Building, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong kalangitan. Ang tunog ng tawa ni Kiko ay tila isang haplos ng anghel na nagpapaalala kay Mira
na ang bawat sugat ay may katapat na paghilom. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, isang malalim na tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang diwa. Pagkatapos ng unos at ng paniningil, paano mo nga ba susulatin ang unang pahina ng isang buhay na wala ng bahid ng galit, kundi puro pag-ibig na lamang? Ang bawat kabanata ng kanyang pighati ay natapos na at ang bawat boses ng kanyang mga kaaway ay tuluyan ng napatahimik. Ngunit ang tunay na kagandahan ng kanyang bagong simula ay hindi nakasulat sa mga dokumento ng kumpanya, kundi sa bawat mahinahong tibok ng kanyang puso na sa wakas ay malaya na. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraang puno ng pait at dumi. Sa pampang kung saan dating nakatayo ang mga barong-barong at nagtatambak ang mga basura ngayon, ay matatag na nakatayo ang Kiko's Haven, isang malawak na foundation at bahay ampunan na pinalilibutan ng mga luntiang halaman at makukulay na bulaklak. Ang tunog ng mga bata na nagtatakbuhan sa malawak na palaruan at ang kanilang mga tawa na humahalo sa ihip ng hangin ay tila isang banal na musika na nagpapahayag na ang lugar na ito ay hindi na muling babalutin ng dilim. Naglalakad si Mira sa dalampasigan habang ang dahan-dahang paglubog ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang marahang paghampas ng mga alon sa kanyang mga paa ay hindi na nagdadala ng lamig ng kamatayan, kundi isang haplos ng kapayapaan na tila naghihilom sa bawat natitirang peklat sa kanyang puso. Wala na ang suot niyang mamahaling itim na gown ng paghihiganti. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestida na sumasabay sa banayad na hangin. Sa kanyang tabi, ang isang binatilyo na ngayon ay mas matangkad na sa kanya ay naglalakad ng may tiwala sa sarili. Si Kiko na ngayon ay 13 taong gulang na ay may daladalang mga aklat at isang munting laruan na gawa sa kahoy na siya mismo ang bumuo para sa mga bata sa foundation. Matingnan mo po ang mga bata. Sabi ni Joy kanina, gusto niya raw maging doktor balang araw para makatulong din sa atin ang masayang kwento ni Kiko habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang boses ay nagbago, na mas malalim na, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata na punong-puno ng kabutihan ay hindi kailanman nagbago. Napangiti si Mira at inakbayan ang kanyang anak. Ang pakiramdam ng init ng balikat ni Kiko sa ilalim ng kanyang bisig ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kayamanan na hindi kailanman maibibigay ng De La Riva Corporation. Natagpuan na ni Mira ang kanyang tunay na tahanan hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa puso ng batang ito na itinuring siyang ina noong wala siyang kahit ano. Nang bumalik sila sa kanyang opisina sa loob ng foundation, nakita ni Mira ang isang sulat sa ibabaw ng kanyang mesa na ipinadala mula sa Correctional Institution for Women. Galing ito kay Lorna. Ang bawat salita sa loob ng liham ay punong-puno ng pagmamakaawa ng pagsisisi at ng hiling na sana ay mabisita siya ni Mira kahit isang sandali lamang. Sa loob ng 5 taon ito, ang ika-100 sulat na ipinadala ng kanyang kapatid. Dahan-dahang lumapit si Mira sa maliit na fireplace sa sulok ng silid. Pinagmasdan niya ang mga salitang isinulat ni Lorna, ngunit wala na siyang naramdamang galit, wala na ring pait. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa nagkasala, kundi isang regalo para sa sarili upang tuluyan ng makalaya. Hindi na kailangang magsalita ni Mira. Hinayaan niyang mahulog ang papel sa nagniningas na apoy. Ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga letra hanggang sa ito ay maging abo at tuluyan ng tangay ng usok ay ang huling simbolo ng kanyang pagpapakawala sa nakaraan. Napatawad na niya si Lorna sa kanyang puso, ngunit ang pintong sinira nito ay mananatiling nakasara para sa katahimikan ng kanyang bagong pamilya. Naupo si Mira sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na tumatama sa mukha ni Kiko na abala sa pag-aaral sa kabilang mesa.
Sa sandaling iyon, ang tatlong mahahalagang tanong ay nasagot na sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang pagpapatawad ay nakamit na niya sa pamamagitan ng pagpili sa kapayapaan kaysa sa paghihiganti. Ang tunay na bin-iyin o peace of mind ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng isang pusong buo at hindi na nagnanais pang manakit ng iba. At ang pinakamahalagang bayhak o leksyon na iniwan ng kanyang paglalakbay ay ang katotohanang ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng bulag na pagsunod sa maling tradisyon, kundi ng pag-ibig na handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng iba. Sa aking personal na dandya o assessment, ang kwento ni Mira at Kiko ay isang paalala na ang ating pagkatao ay hindi sinusukat ng ating pangalan o ng laki ng ating bank account. Tayo ay hinuhubog ng ating kakayahang bumangon mula sa putik ng may bitbit na dignidad. Ang pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo. Minsan ito ay nagsisimula sa isang piraso ng matigas na pandesal at sa isang pangakong hinding-hindi bibitaw sa gitna ng bagyo. Ang huling tagpo ay nagpapakita sa mag-ina na nakatayo sa balkonahe, magkahawak kamay, habang pinagmamasdan ng bituin. Ang bawat mahinahong paghinga ni Mira ay may dalang pasasalamat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang patunay na matapos ang lahat ng hapdi, ang paghilom ay posible kung hahayaan nating pag-ibig ang maging huling salita sa ating kwento. I love you, Ma. Ang mahinang sambit ni Kiko habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Mira. I love you more, anak. Habang buhay ang sagot ni Mira. Fade to black habang ang tunog ng banayad na hangin ay tila isang huling yakap sa kanilang dalawa.